Oy, oy, oy! Nandito na naman po si Olan Ignacio kung saan isang malaking bagay dahil nakasama ko si Princess Light Hiram at sa aming pagkikwentuhan, biglang naantig ang aking isipan at puso dahil napakahalaga ng kwentuang ito patungkol sa pamilya. Tanungin natin siya kung ano ang paniniwala ng mga Muslim patungkol sa magulang, anak, at asawa. Hi, Princess! Hi, Dr. Oy. Sabi ng mga bati nyo, walay kumasalam. Assalamualaikum. Yes, inshallah. Inshallah, in God's will. Yes, in God's will. And I believe this is inshallah para makita ng ating mga kababayan, especially katulad ko, Kristiyano, kung ano ang paniniwala ng mga Muslim ayon sa Quran patungkol sa pamilya, asawa at anak. Bigyan mo nga kami ng konting kaalaman patungkol dito. Of course, syempre, pagdating sa magulang, Mhm. God give yan mga anak eh. Okay. Kumbaga, binigay ni Allah yung mga yung anak sa mga magulang. So sila yung sila yung ano nila, yung kaligayahan nila. Okay. Syempre, lahat ng magulang ang kaligayahan is anak. Mhm. Okay? Pero ito yung pinaka-importanting dapat natin malaman. Ang anak, Mhm. especially lalaki, ang anak na lalaki, ang kanyang langit Okay. nasa talampakan ng kanyang ina. Okay. Ibig sabihin, pag talampakan, talagang luluhod ka doon sa Hindi baba. naman, kumbaga, kailangan mong sundin ang nanay mo. Oh. Kasi pinagbuntis ka niya ng 9 months, kumbaga binigay ni Allah sa kanya, ito, bless ka sa sachet niya eh. Okay. Kumbaga, itong ano na to, kailangan mo siyang sundin para i-bless ka naman ni Allah. Talagang mag-humbleness. Yung humbleness importante, kaya talampakan. Sabihin na natin yung respect mo sa nanay at That's saka sa tatay. the right word. Respect. Tama. Kaya ang lalaki, Ang langit niya, is nasa talampakan ng kanyang nanay. Ang asawa naman na babae. na babae, Mm-mm. ang langit niya is nasa talampakan ng kanyang asawa. Kaya pala ang mga Muslim na babae, ibang-iba ang pagmamahal Oo. sa kanilang asawa. Asawa, sa kanilang magulang. Talagang There is no such thing na Mhm. alam mo yun, yung dinidisrespect nila yung magulang nila. Okay. Ano talaga, sobrang, lalo na sa nanay. Kahit gaano ka pakasama, kahit gangster ka, kahit mamamatay tao ka, pagdating sa nanay, iba ang ano nila. Naalala ko yung ating pambansang kamao, si Manny Pacquiao. Nakita mo? Yung pagmamahal niya kay Aling Donisha. Exactly. The same thing, kahit sino, kailangan natin irespeto yung magulang natin, lalo na yung nanay. Kasi Okay. siya yung nagdala sa atin for 9 months eh. Tama. Hindi lang yun. Mula sa nagpadede. pagsalita, paglalakad mo, lahat yan. Ginawa niya. Sabihin na natin, ang mag-asawa, Mhm. hindi naman yan magkamag-anak eh. Mhm. Yung Tama. lalaki, dadalhin niya yung babae sa kanila. Pag isa ang babae, Oo. kumbaga mag-isa lang siya, sinong kakampi niya? Tama. Wala. Pero, inano niya, lalo na pag nagkaroon na sila ng anak. Oo. Ito yung naging kakampi niya, yung anak niya. Oo, tama. So, etong anak niya, syempre, iaano niya yan, tuturuan niya yan. Tama. Mula salita, paglalakad, nang walang walang alinlangan. Kahit sabihin mo, lahat ng tao galit sa kanya, pero sa anak niya, hindi niya kaya. Iba. Okay. Ang kultura pala ng mga Muslim, yung babae pupunta sa tahanan ng lalaki. Dadalin ng lalaki. Dadali Kumbaga, talaga. Mas maganda kasi pag nag-asawa na kayo, ano na kayo? Kailangan maghiwalay. yung, humiwalay na sa magulang. Okay. Yun talagang yung tama. right, pinakatamang gagawin. Okay. Kasi, syempre, mahirap makisama eh.
Tama. At saka syempre, gagawa ka na ng panibagong pamilya. Kumbaga, sariling pamilya mo na to. Kasi yung nanay at tatay mo, may Sarili pa rin. kasama ka sa pamilya nila. Pero ikaw, dahil Kakaiba. nag-ano ka na, kumbaga, nagkaroon ka na ng, mag-asawa ka. Oo. Bumukod naman. Hindi, pati papalitan yung ipilido mo. Yes. Matatabunan na ng ipilido Oo, ng wala lalaki. na. Ganon Oo. din sa Pero Kristiyano. sa Muslim kasi, hindi nire-require. Kasi, Okay. hindi nire-require yung apelido. Kasi hindi niya naman tatay yun yung apelido na yun, Okay. Sa aming Kristiyano, ganon. Oo. So, Sa inyo pala tatay, hindi. Ang namin. Okay. Sa Biblia kasi, sa Ephesians chapter 6, verse 1 to 3, talagang nandun yung obey your father and obey your mother. And then you will have a well life and long life. Yeah. Totoo Ganon yun. din sa inyo? Oo naman. Sobrang namin yung mga magulang. Mhm. Kasi, dyan tayo nanggaling eh. Okay. Hindi, pati yung sinabi mo kanina, ang totoong kultura talaga ng mga Muslim, kapag nag-asawa na, humiwalay sa magulang. Mas maganda. Ganon din sa Bible. Hihiwalay ka rin Sabihin na talaga natin, sa pag minsan hindi pa nila afford, pero Panahon. eventually, dapat. dapat, Goal nila. gagawa talaga ng paraan ang lalaki na Umayon. bigyan. Kasi rights ng babae yan Okay. na magkaroon siya ng sariling tatanan, Okay. sariling pera, Tama. na ang nag-support ng lalaki. Lalaki. Talagang, totoo nga, the unit of a family, nandun yung strength ng isang bansa. Yes, totoo. Kaya naniniwala ko pag mahina ang family, mga pamilya, mahina rin ang The bansa. same thing na pag halimbawa yung surroundings mo, sabihin na natin pangit yung hindi natin inaano sa mahirap o Oo. Yeah. Ang ibig ko sabihin sa pangit ang surroundings, eto yung nagpapatayan, nagsisigawan, Oo. nag-aaway, nagaganito. Pero kung ite-train natin yung bawat isa na hindi sumisigaw, hindi minumura yung anak, napakatalino ng mga Pilipino, napakatalino Talaga? ng... Oo. Kasi ilan na yung naano namin. Kumbaga, Natulungan. nasa smart brain ako before. Mm. Ang dami namin na pag-aralan, ang dami na namin nakita na pag itong surroundings ng mga bata is kumbaga lumaki sila na puro sigawan, puro nag-aaway, Negative. puro mga kriminalidad, iba yung labas nila. Okay. Kumbaga gaya-gaya kasi ang mga bata. Okay. Wala silang, kumbaga, parang mind Nakokopya. setting. Para na po photocopy Oo. yung surrounding nila. mindset na sila nung situation. Okay. Pero makita mo naman, makikita natin sa panahon ngayon, hindi natin yung mga may kaya, sabihin na natin. Hindi nila tinuturuan magmura mga anak. Mhm. Hindi nila tinuturuan magalit yung mga anak. Maganda yung Pero values. bakit makikita natin ang ganda ng values nitong mga batang ang ganda ng outcome na itong Karamihan ng mayaman. Oo, mayaman. Pero nagagalit ang mahirap. Mhm. Why? Kasi hindi nila na-experience yung surrounding na tahimik. Mhm. Etong surroundings nito parang Iba. magulo. Oh, So, hindi yan sa pagiging mahirap o pagiging mayaman. mayaman. Kundi yung Kundi yung natutunan. natutunan at the same time, yung values na nilalagay mo sa pamilya. Tama. Kasi meron din namang mga mayaman, magulo na rin yung pamilya, Magulo din ang bumabagsak pamilya. in the long Exactly. run. Oo, meron din ng ganon. So, depende talaga yan sa pagpapalaki pa rin ng Yun, magulang. importante. At saka yung paniniwala nila mula pagkabata. Okay. Kasi wala naman yan sa religion eh. Tama. Ang religion, meron masamang Christian, meron mabuti. Tama. May masamang Muslim, meron Tama. mabuti. Agree. So, meron mga, at tawag nito yung ibang religion na Ganun mabuti din. at saka Tama. masama. It depends. Pero depende paano mo ayusin ang family mo. Especially, kasi yung nag-aayos niyan, lalaki. Tama. Ang nag-nurture Talagang niyan, head of the babae. family. Tama. Kaya no? nga tinatawag na head of the family, siya dapat kaya niyang hindi naman sa control na sabihin na natin na wag mong gawin niya, wag mong gawin niya. Ito yung tama yung sinabi mo, di ba yung quotation ng mga Pilipino, ang ama ang haligi ng tahanan, ang ina ang ilaw ng tahanan. Kaya nga ang babae dapat
Kumbaga, ang lalaki is, eto, inaayos ko yung pamilya. Ako yung malakas dito. Ako yung ano. Tapos sasabihin ng babae, o sige, tutulungan kita para ako naman ang mag-aano sa mga Tulungan. anak. So, tulungan talaga. Kaya naniniwala ko, pag marupok ang haligi, guguho ang tahanan. Exactly. Kapag pundido ang ilawan, siguradong madilim din ang tahanan. By the way, si Princess Light Kiram po, para may idea kayo, ang clan nila ang may-ari ng Sabah. Ganong katindi tong babaeng ito. At nagkausap kami, sakto naman, mula Hulo, nandito sa Maynila, nag-usap kami kasi meron kaming proyektong gagawin. At isang mapalad ako at pinaunlakan niya ako ngayon. Princess Kiram, ano yung huling salita mo patungkol sa mga Pilipino, Kristiyano man o bansa, patungkol sa pamilya? Okay. Patungkol sa pamilya, siguro kailangan natin i-train yung sarili natin kung paano maging mabuti at linisin na lang yung puso. Kasi pag malinis ang puso natin, automatically, lahat ng blessing sunod-sunod yan na darating sa'yo. Pag masama naman, kasi parang karma. Okay. Pag sinabi mo, pag gumawa ka ng masama, ang karma mo, Masama dadating rin. sa'yo masama. Pag ang gumawa ka ng mabuti, ang karma mo mabuti. Yes. So siguro mas maganda gumawa na lang tayo ng kabutihan. Na may isa pa ko i-share. Para, Gumawa sandali tayo- lang yung sinabi mong karma, parang sa Kristiyano, what you sow, you shall reap. Oo. Pag halimbawa maganda yung karma, kung gusto nating magkaroon ng karma na maganda, tumulong tayo, gumawa tayo ng kabutihan. Kasi yung karma nun, hindi lang 10 folds, kundi 100 folds. Talaga. Imaginein mo, kung gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, nung una, ikaw lang mag-isa ang nagdadasal. Tama. Pero, pag nakatulong ka ng tao, syempre ipagdadasal ka nila na sana bumuti pa yung buhay mo, sana magkaroon ka pa ng good health, pati pamilya mo. Ano gusto mo, mag-isa ka lang nagdadasal o marami silang nagdadasal para sa'yo? Tama. Yun lang po. Siyempre. Maraming Maraming salamat, Miss Princess Light Kiram, sa paunlak mong na ganito. Ito po ang aking oy analysis dahil kung tama ang silid, tama ang isip.